balik na tayo. Alam nyo, ganyan ang gagawin ng mga Duterte. Hanggat hindi nila naaagaw, nakukuha ang pwesto, kapangyarihan, hindi sila titigil. Tama po yan, no? Actually, may sinabi din si Digong, no? Diyan sa Senado yata yun or sa Quadcom, no? Ang sabi po ni Digong doon, pag nakabalik daw po sila sa kapangyarihan, aarestuhin niya lahat ng mga kalaban. So, isa lang po yung maliwanag sa atin. Hindi po pagsisilbi sa bansa ang gusto ng mga Duterte. Okay, alam niyo kung ano yun? Maghihiganti po sila. 'Di ba? O kayo ba naman? 'Di ba? Alam ko yung iba diyan, talagang gusto nila si Digong. Maraming gusto sa nagugustuhan yung ginagawa ni Digong noon. 'Di ba? Pero ang tanong dito, tama bang pumatay ng mga inosenteng tao? Hindi po. 'Di ba? Hindi po tama ang pagpatay, lalo na kung inosente yung tao. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi, adik lang naman yung pinapatay niyan eh. Oh, adik pala yung pinapatay. Diba mga pre? Ang sasabihin ng iba dyan ng mga DDS? Hindi, kasi tama lang yung pagpatay ni Digong. Oo, pumapatay siya, tama lang kasi ang pinapatay niya, adik. Okay, adik pala yung pinapatay ni Digong. Ngayon, ano to sa paningin nyo? Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Oh, nagmamariwana din pala eh. Ngayon, kung sinasabi ni Digong na pinapatay niya yung mga adik, kasi nga salot sa lipunan yan, bakit hindi niya patayin yung sarili niya? Kasi gumagamit siya eh. Alam naman natin po, ng marijuana, bawal po yan sa bansang Pilipinas. Diba? Bawal po yan. Ang matindi pa nito sa kapanahunan ni Digong, ay siya mismo yung gumagamit. Siya mismo yung lumalabag sa batas. Oh. Alam nga naman, suportahan natin yan. Mali po yan. Hindi, paano na lang yung mga kabataan, yung mga anak natin, yung mga, yung magiging apo natin, kung ito yung gagawing idolo, na sumisip-sip ng utot ng demonyo. Mali is mali. Tandaan po natin, pag mali, mali. Huwag po nating suportahan. Ngayon, kung susuportahan nyo pa rin yung mali, eh nasa inyo na po yung problema. Wala sa amin. Diba? O ngayon, balik po tayo dito sa ating topic. Okay, dito sa isang video kay Nino Barsaga. Alam naman po ninyo na ito si Nino Barsaga noon ay DDS po ito. 'Di ba? DDS po. At marami siyang binulgar sa mga Duterte na si Nino Barsaga ay binibigyan, binabayaran para banatan yung mga kalaban. Okay hindi po para pumatay binabayaran siya, di umano, no? Para banatan sa social media yung mga kalaban ng Duterte. At ginagawa naman niya ni Nino Barsaga. Pero yung kagandahan lang po dito kay Nino Barsaga, inamin niya kung ano yung maling ginawa niya noon. Inamin niya po sa publiko. Diba? Lahat naman po tayo nagkakamali. Pero, ang patuloy mong suportahan yung mali, ibang usapan na po yun. Diba? Oo. So, tuloy tayo dito. Siya nga po pala mga pre, no? Meron po tayong Facebook page dito. Yan po yung ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok. Sa hindi pa po nakafollow sa ating TikTok, Facebook, huwag kalimutang i-follow. At syempre mga pre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, and share this video mga pre. Ayan. Eto na. Panoorin po natin itong kay Nino Barsaga. Ay, putang inang ngiwi. Hoy, Dado. Layas ka dyan. Hindi ikaw yung tinatawag ko. Itong ngiwi na Dado na to Biglang lalabas. Tuloy natin to. Ng paninira sa Marcos administration. Kasi, di ba naalala nyo nga yung pinapalabas ko sa aking mga vlog? Ano ang sinabi ni Vice President Sara Duterte? Wala siyang pakialam kung paninira, makatotohanan,
ang sinasabi. Dahil ayaw niya nang bitawan ang kanyang pwesto o kapangyarihan. Bagkus, sisirain ko kayong lahat. Yan ang Yun, sinabi ni Sara Duterte po yun. Diba? Oo, sinabi niya yun. Alam naman po natin na ang mga DDS, puro ka fake newsan yung mga kanilang mga nilalabas sa media, social media. Diba? Yun po, no? Puro ka fake newsan. Diba? O, si Sir Nicolas Torre na nga lang eh. Ginawa nilang nasa hospital. Nag-edit sila ng picture, inedit nila, tapos, in-announce sa kanilang mga social media accounts na na-hospital daw po si Nicolas Torre, Sir Nicolas Torre. Na-hospital daw po. Pinakita yung edited na picture, and then yung, ngayon, may kinarma. Pero bago yan, bago karmahin yung kanilang amo, sabi nitong mga nagpakalat ng fake news, oh, ayan kasi kinalaban mo si Kibulok. Kibuloy, yan tuloy kinarma ka. Kinalaban mo yung Panginoon. Yan tuloy kinarma ka. Paano naging Panginoon yung kulto? Manyakis. Panginoon daw po nila si Kibuloy. Kulto. Sa lahat ng relihiyon, ang hindi ko po sinusuportahan, yung kay Kibuloy, kay kulto yan eh. Diba? Oh. Hindi po lehitimong relihiyon yan. Yung kay Kibuloy. Oh, kulto po yan kasi nandyan yung panggagahasa mga minor. Dinadali ng manyakis. Ah. Diba? Oh, kahit nga yung kapatid ko eh. Yang si Patrick. Oh, nandyan kay Kibuloy ngayon. Ah. Nagpapauto. Diba? Ay ako wala akong pakialam kahit kapatid pa kita. Kung nasa panig ka ng mga kulto, ay, pasensyahan tayo. Ganun lang yun. Diba? O, sino yung kinarma ngayon? Sir Nicolas Torre ba? O, si Kibuloy. O, tingnan nyo si Kibuloy, nasa ospital. Hindi daw po makahinga. Bakit? May TB si Kibuloy. O, may TB. With Kibul yata yun. TB? With Kibul yata. Parinig kita sa mukha eh. Ay, wag naman. Wag mo naman akong babarilin sa muka. Kawawa naman ako. Istoryahe! Si Kibuloy pala yung kinarma, hindi pala si Sir Nicolas Torre. O, diba? And then si Kibuloy nasa hospital ngayon. Binalita naman po yan, nasa balita po yan. Hindi po tayo nagpapalabas ng fake news dito. Tandaan po natin yan. Kasi pag tayo po ay nagpalabas ng fake news, eh, maaari po tayong masampahan ng kaso. Kaya tayo, doon lang po tayo sa katotohanan. Okay? O, tuloy natin to. sinasabi ng ating Vice President na si Sara Duterte para wasakin, sirain ng sirain ang Marcos administration. Di ba? Yan ang gagampanan ng mga Duterte. Tatayo silang oposisyon. Tapos, ito pa po mga kababayan. Sa mga nangyayaring quadcom investigation tungkol sa mga judicial killing, alam niyo po, ang galawan ng mga Duterte dyan, ang palabas ng mga Duterte dyan, sila ay isang mga api. Api sila. Yan ang parating ng mga Duterte. Api. Yan talaga yung pinapalabas. Pero alam nyo naman, kahit pinapalabas nilang aping-api sila, pero hindi mapigilan ni Digong yung kanyang kayabangan. Bakit po? Niyayabang niya yung pagpatay? Oh, si Digong lang po yung nakakagawa niyan. Bakit po? Hindi na po kasi normal yung isipan ni Digong. Bakit? Naka-fentanyl po eh. The Fentanyl King. Hindi na po normal yan. Diba? Niyayabang niya yung pagpatay. Diba? Sabi pa nga niya kay Bato, encourage them to, na manlaban daw sila. Si Digong lang po yung nakagawa niyan. Diba? Kaya nga lang, palpak. Alam mo, hahanga po sana ako kay Digong kung ang talagang totoong pinatay niya, yung mga talagang gumagamit talaga. Okay lang. Walang problema. Tapos patayin din niya yung yung mga drug lord kasi yun po
kung maliit lang kasi yung uunahin mo, hindi pa rin masusolusyonan yung ano, na mawala yung droga. Dapat drug lord muna unahin, puno muna, bago yung mga sanga mamamatay na lang yan eh. 'Di ba? Eh ang kaso kaibigan ni Digong yung ano, drug lord. At siya yung protector. KO! Eh paano 'yon? 'Di ba? Protector eh. Kaya sabi nila ang Davao daw pinaka-safe. Totoo. Pinaka-safe ang Davao kasi bakit? Ang daming nagtatagong kriminal diyan. KO! Si Sir Nicolas Torre nung pumunta ng Davao, sabi ni Sir Nicolas Torre, dalawa pala yung ano diyan, notebook. Bakit dalawa? Eh kasi po, pag maliliit lang na ano, krimen, nililista nila or nilalabas sa media. Pero pag malaki ang krimen, di na po lumalabas sa media yan kasi kasiraan po ng Davao yan. So, dinodoktor. O, di ba? Ang galing. Doktor. Tuloy natin. Minamaliit, binabagsak ng Marcos administration, yan po ang galaw ng mga Duterte para pagdating sa social media, pa-drama effect, pa-victim effect. Kasi nga, part po yan ng strategy ng mga Duterte para sirain ang sirain. Kaya mga kababayan, huwag po tayong nagpapadala sa mga putang inang yan. Tandaan po natin. Huwag po tayong magpapadala sa mga padrama nila. Kita nyo na lang, ano bang sinabi nung nakaraan lang, nung isang gabi. Invalid daw ang budget. Di ba? Invalid daw yung pinirmahan ni Pangulong Marcos. Ayon kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Yan ang mga pautot ng mga Duterte. Pero hindi na naman sila nagtagumpay sa pinagsasabi nila. Kasi nga, wala namang katotohanan. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Tignan ninyo ang website ng Department of Budget and Management. Kung may katotohanan ba ang pinagsasabi ng dating Pangulong matandang ulyanin na hindi na tumatayo ang kanyang mga bayag. Bagkos, ang tumatayo na lang kay Duterte, mga kababayan, ang bulbul niyang nagkakalusaw-lusaw na. Yung bulbul niya ang tumatayo na lamang. Ang sama mo! Ay! KO! Ang sama mo! Pag-focus ka lang sa issue, huwag mo nang babanatan yung physical. Ang bira naman, oh. Nandyan po, sabi ng Pangulo natin, kung talagang may blankong papel, eh, huwag nyo nang isa-isahin yung mga papel talaga, no? May website po, may DBM website. Doon nyo i-check. 4,000 pages, mahigit yan. Pwede nyo i-check yan, 'di ba? Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit may isa lang, makita kayong blanco. Kung may makita kayo, inahamon po kayo ng Pangulo. Inahamon kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, ganito kasi yan. Kung ayaw nyo sa Pangulo, huwag nyo siraan. Ganun lang naman yan eh. Diba? Kasi hindi naman maiwasan yan. Merong mananalong Pangulo tapos ayaw natin. Okay lang yon. Pero, wag natin sisiraan. Pero pwede nyong i-criticize. Diba? May ano naman dyan. May mga Facebook naman kayo. Pwede kayo lalo mga DDS, mag-blogger-bloggeran kayo dyan. Criticize nyo. Yung tama lang. Wag nyong susobrahan. Kasi ang freedom of expression, freedom of speech na tinatawag, ay hindi po yan pwedeng haluan ng ka-fake newsan. Madadali ka dyan. Masa-cyber libel ka dyan. Sabi nga ni Jason freedom of speech lang itong ginagawa namin. Ay siniraan ngayon ng Pangulo at si Sir Nicolas Torre. Nasa hospital daw. Freedom of speech pa ba yun? Ayan, cyber libel yata yung kaso. KO! Ano na yan? Nga. Mga bobo kasi pag didiis, mga bobo eh. KO! Yung bulbul ni dating Pangulong Duterte na lang ang gumagalaw. Pero ang bayag ni dating Pangulong Duterte, wala na. Wala na po mga kababayan. Lusaw na. Siya nga pala may papakita ko sa inyo. Eto mga pre, may video po akong ipapakita sa inyo. Ito po ay panahon yata ito ni Digong Pero eto ngayon, bago ko ipakita yung video, may tanong po ako.
tama ba itong ginawa ni Digong sa na pinapakita ito sa publiko? Ang alam ko, yung mga ganitong klaseng gawain, sinasagawa ito in private, 'di ba? Yung pribado lang, sila-sila lang. Pero bakit isinapubliko ito? Alam naman nila na maraming kabataan na makakapanood nito. Pero bakit po nila itinuloy? Eto po, ipapakita ko po sa inyo. Yan. Okay? O, panoorin po natin. Nakita nyo yun? Nakita nyo yun? Zoom natin, baka hindi nyo nakita eh. Tuwan-tuwa pa sila oh. Oh, tuwan-tuwa pa sila oh. Diba? Naglaplapan dyan sa publiko. Tama ba yan? Yan ba yung gusto nyo ipakita sa mga kabataan? Oh, si Presidente, kami kalaplapan doon. Tama ba to? Oh? Oh, kita nyo yan? Tama ba yan? Pinapakita sa mga kabataan, sa mga minor, yung pinagagagawa ng ating Presidente ng Pilipinas. Nakaraang Presidente ng Pilipinas. KO! Gawain ba yan ng isang matinong Presidente? Kaya hindi nyo mapipilit na gustuhin namin si Digong eh. Sa panahon ni Digong, no choice naman tayo, sinusuportahan natin yung kanyang mga ginagawa. Pero ngayon, tapos ka na eh. Manahimik ka na. Hayaan mo yung bagong presidente na magtrabaho, huwag kang maninira. Oh? May pakis-kis pa eh, no? Mali yata si Ninyo Barsaga, mukhang tumatayo pa ito eh. Tinatayuan pa eh. Tuloy natin. Ay, grabe yung pikit oh. Dikit na dikit oh. Grabe. Hoy! Baka may mga DDS dyan sasabing, inggit ka lang. KO! Nasusuka ako? KO! Solve! KO! Solve na solve si Digong, oh. Oh, dikit kayo ng dikit, Nakatikim, oh. KO! Ay! Ba't si Norman Mangusin yung makikipag dito, tukaan? KO! Ay, hindi, pass ako dyan, pass. Ayoko nang makita yan. Oh, lalo na pag ginamitan mo yan ng AI. Challenge ko kayo. Pwedeng alam mo yung AI, pag may dalawang picture pinagdikit, gagalaw yan eh. Maghahalikan yan eh. Pero wag yung gagawin yan ha, kasi paninira yun. Okay? Wag natin gayahin yung mga DDS, ha? Na gagawin yung lahat para makapanira. Okay? So, eto na. Proceed na tayo dito kay Ninyo Barsaga. Pambihira naman. Magtutukaan pa dito. Wag. Huwag yung gagawin yan. Ang bayag ni dating Pangulong Duterte. Ganyan hanggang ngayon, kahit hindi na pilit tumatay ang bayag niya, pinipilit niya pa rin mag-ingay ng mag-ingay. Ha? Dahil nga, alam niya na kaysa mamatay na lang siyang nananahimik, manggugulo na lang siya sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ganyan ang galaw ng mag-amang Duterte. Kita niyo po, mga kababayan, kung pagmamasdan natin si dating Pangulong Duterte, parang concern na concern sa sambayan ng Pilipino. Tama. Parang totoo na nagmamalasakit siya sa bansang Pilipinas. Balikan po natin ang issue ng PhilHealth nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ay, grabe yung korupsyon sa panahon ni Digong sa PhilHealth. Ito na lang, bibigyan ko kayo ng idea. Sa panahon ni Digong, may COVID. Tapos PhilHealth, di ba? Subukan nyo na pupunta kayo ng hospital na alam mo yung ano ka lang, yung nabunggo ka lang ng sasakyan, tapos natumba ka, syempre magpapa-hospital ka para magamot ka. Alam mo, ang gagawin nila, idideklara nilang COVID ka. Anong connection ng COVID? Nabangga ka lang. O sample na lang, may dinadialysis. Alam mo yung dialysis, di ba?
Tapos namatay dahil sa dinadialysis siya, namatay siya. Ang gagawin ng doktor, bubulungan ka. O, ang bill mo dito, 50K or 100K, yung bill mo dito. Okay ba sa'yo na i-deklara natin tong COVID? Ha? Bakit po, Dok? Hindi naman po COVID yung, ano ko? Hindi naman po siya COVID. Hindi, ganito yan. Deklara natin COVID. Ang bill mo dito, 100K. Pero pag dineklara natin COVID yan, wala ka nang babayaran sa ospital. Ika-cover na yan ng PhilHealth. KO. Ang galing, no? Oh, anong tawag doon? Diba? Hindi naman totoong COVID, pero kinovered pa rin ng, na-covered pa rin ng PhilHealth. As in, wala ka nang babayaran. Oh. Ano yun? Pangungurakot. Kaya sa panahon ni Digong, grabe po talaga ang korupsyon dyan sa PhilHealth. Yan yung maliwanag. KO. Oh. Alam ko, yung iba sa inyo nasubukan yung ma-hospital. Yung iba nga sa inyo, takot na magpa-hospital. Kasi alam nyo na, pagdating nyo sa hospital, bigla kayong maging COVID yung sakit nyo. Yung mga nilagnat nga noon, nagstay na lang po sa bahay, hindi na nagpa-check up. Bakit? Pag ginanon-ganon ka, mainit ka, teka, COVID ka. Walang lalabas ng bahay. 15 days. Ilan nga yung noon? Maka-quarantine ka? 7 days ba? Minsan ikukulong ka nila sa sa hospital. Marami pong nangyari na hindi pinalabas eh. Talagang doon ka lang sa loob. Di ba boring doon? Wala ka naman sakit. Mainit lang yung mo lagnat, kaunting ubo lang, COVID na. Ha? Hindi ba? Nagkanda ubos ang PhilHealth noong panahon dati ni Morales na appointed ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Tapos yung mga hospital, hindi nila pinagbabayaran. Di ba? Ganyang kawalang hiya ang mga Duterte, mga kababayan. Tapos, imbis kasuhan yung dating niyang PhilHealth president, ang nilagay niya dyan, hindi niya kinasuhan. Bagkus, tinanggal niya, pinagbakasyon niya lamang. Sarap ng buhay, pabakasyon-bakasyon lang. Nasangkot sa katiwalian. Nasaan ang concern niya ron? Nasaan ang kanyang pagmamalasakit sa mga mamamayan Pilipino? Di ba wala? Yung akusasyon niya sa dati niyang campaign manager, sa dati niyang tauhan na nasangkot daw di umano sa katiwalian. Na si dating DILG Secretary Mike Sueño. Pinanagot niya ba? May nabalitaan ba tayo na binawi niya ang mga ninakaw daw di umano ni Mike Sueño? Wala, di ba? Bagkus ang nabalitaan natin yung pagpapahiya niya. Pinahiya niya, siniraan niya. Sino ang bida-bida noon? Siya. Lahat ng mga galaw ni dating Pangulong Duterte, pabida. Pabida, pasikat. Diyan magaling ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung ngumaknak ng ngumaknak na para bang tipo siya isang action star. Ganun ang kanyang mga strategy, mga kababayan. Ganyan na ganyan ang mga galaw. Tapos, anong ginawa niya kay Doke? Todo depensa siya kay Doke. Di ba? Ang daming paratang kay Doke. Pero, anong ginawa niya? Puro pagtatanggol. Kaya si Michael Yang nga eh. Pinagtanggol niya si Michael Yang. Diba? Sa panahon niya. Ngayon, tingnan nyo, anong mga gawain ni Michael Yang. Guilty si Michael Yang kaya tumakas ng bansa eh. Lumabas ng bansa. Ang nahuli lang yung kapatid. Hindi ka guilty eh. Harapin mo yung kaso mo. Harapin mo yung patawag sa'yo. Diba? Diba? Ganyan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung isa pa, na ngayon puno hindi ko nga alam kung talaga bang galit si dating Pangulong Duterte kay Peter Labeña Nung mga nakaraan pas, magkakasama sila pinagtatanggol siya. Yung dating National Irrigation President na si Peter Labeña, sangkot din sa katiwalian. Di ba? Sinipa niya lang, hindi niya pinakasuhan. Nasaan
So, yun po yung video, ano, talaga namang itong mga Duterte talaga, tandaan nyo po, pag yan po ay nakabalik sa kapangyarihan, ang gagawin lang po niyan, maghihigante at ibabalik yung dati nilang ginagawa. Yung mang-frame up sila para pag may zone na si Digong, may ibibida. Oh, eto na lang yung in-interview po ni OG Diaz. 5 years, I think 4 years and 7 months siyang nakulong. Or 5 years and 7 months. Parang ganun eh. Oh. Nakulong siya na frame up dahil siya daw po ay gumagamit or nagtutulak ng droga. Gumagamit, ganun. Oh, pero napatunayang wala siyang sala, pero nasayang po yung buhay niya sa loob. Dahil na frame up daw po siya kasi yung PDEA po noon, no, naghahanap ng mabibiktima nila na model o artista para may maibida si Digong sa kanyang zona. So, siya yung biktima. Nakulong siya, and then nagsona si Digong nung time na yun. Binida yung mga achievements kunuhay ni Digong. KO. Yung pala, fake yung iba. Di pala totoo. KO. Diba? Kaya, yung mga yan, pag nakabalik yan sa kapangyarihan, mga pre, maghihiganti lang po yan. Hindi po yan magtatrabaho para sa mga Pilipino. Hindi po yan magtatrabaho para sa bansa. Yan po yung klaro dyan. Yan po yung maliwanag dyan. Diba? So, yun lang po muna yung ating video ngayon. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating video. Pero bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Oy! Kung ito po ay napanood nyo sa Facebook, i-share nyo po yung video natin na to, Ayan, i-share nyo po. Okay? Yan po yung ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0. At syempre may TikTok din po tayo. And sa nakapanood sa ating YouTube channel, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Share natin ang video na to mga pre at mag-like na kayo dyan. Ayan sa mga ano dyan, huwag na mahiya. Mag-like na kayo. Sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. So ayan lang mga pre, kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye muna pansamantala. Bye-bye guys!